Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga araw-araw tuwing umaga ay nakikinig po dito sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños ng Jesus Christ of the World Mission. At sa loob ng 30 minuto, tayo po ay sama-sama na mag-aral, magbulay ng mga aral ng Diyos. At sa technical side, atin din pong makakasama si Sir Stephen Fabis. Okay po, tuloy-tuloy na ho tayo at upang hindi ho masayang ang bawat segundo at minuto sapagkat maiksi lamang ang ating oras. Magandang umaga po kay kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado at sa buong pamilya. Magandang umaga po. At salamat po sa inyong panunood at pagsuporta. At sa lahat pa po ng mga nakikinig sa radyo at sa lahat po ng manunood ngayon live sa Facebook. Magandang umaga po maging kay Sister Flor Obrero Cabañez. Magandang umaga po at salamat din po sa inyong panunood. Sige po, ngayong umaga ay tatalakay po ako ng bahagi sa banal na kasulatan at mula dito manggagaling ang ating pag-aaralan at pag-uusapan upang ito ay makatulong sa ating espiritual na buhay, upang sa ating mga gagawing mga desisyon, ito ay maging gabay. Saglit po at may nag-message. Magandang umaga, Pastor Louie. Maaari po bang pakisagot ang aking katanungan? Ano po ba ang ibig sabihin ng talinghaga? Yan. Dito po sa SMS nag-message kasi nag-iwan po ako ng number. Siguro nakuha niyang number yung mga nakaraan kong nilalagay ko po ang aking cellphone number. From Sir Wally Santa Rosa. Sir Wally Santa Rosa. Ang tanong niya po, mga mahal ko mga tagapakinig, ano po daw ang ibig sabihin ng talinghaga? So bago po yan sagutin, let's pray. Manalangin po tayo. Simulan po natin ito sa panalangin. Ama naming Diyos sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin ngayong araw. Salamat po sa pag-iingat nyo sa aming pagtulog sa buong magdamag. At salamat din po sa kalayaan na mayroon kami ngayon na kami ay makakapag-aral pa, makakabasa pa, makakapakinig pa ng iyong mga aral. Patnubayan po kami ng iyong banal na espiritu habang kami ay nag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po, katulad ng aking sinabi, dahil napakalimitado ng ating oras, pero sasagutin ko po ito from Sir Wally Santa Rosa. Ang tanong niya po muli ay, ano ang ibig sabihin ng talinghaga?
natatandaan ko nung nakaraang araw, ito ay parang naging parte ng pagpapaliwanag ng kapwa-lingkod. Pero ngayong umaga ay titingnan ho natin ang talagang kahulugan ng talinghaga. What is parable? Yan ang question ni Sir Wally Santa Rosa. Parable is an earthly story that is told in the form of a parable in order to make the truth clearer and easier to understand. Pag inaral po ninyo yan po talaga ang kahulugan ng parabola. Ang Panginoong Kristo sa Ebanghelyo ay madalas na gumagamit ng mga talinghaga o parabola. Sa English po ay parable. Kaya yan po, Sir Wally, ang may sasagot ko po sa inyo. Isiningit ko lamang ho para at least mapagbigyan kita. Yan po ang kahulugan ng parabola o talinghaga. Again po, parable is an earthly story that is told in the form of a parable in order to make the truth clearer and easier to understand. Ang talinghaga po ay mga kwento po dito sa lupa, nangyayari dito sa ating mundo, subalit ito ay mayroong espiritual na kahulugan. At ito ay ginagamit madalas ng ating Panginoong Hesukristo para mas lalo niyang bigyan ng linaw o ng diin ang isang katotohanan espiritual o mga katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginagamit ang talinghaga. So sanay, nasagot ko po ang inyong tanong, Sir Wally Santa Rosa. Magandang umaga po kay Sister Pastora Rosele Lizardo at kay Pastor Vicente Lizardo. Sa mga kapatiran po natin dyan sa Tinambak. Magandang umaga po. So yan po ang sagot sa tanong ni Sir Wally Santa Rosa. Pwede pa po ba kung pwede pa daw po magpahabol ng isa pang tanong. Ito po ang kanyang tanong na pangalawa. Hindi po ito ang aking inihanda pero minsan malang ito pagbigyan na natin mga minamahal kong mga tagapakinig. Pwede dapat po talaga parang may loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng isang programa, segment na nagbibigay ng oras para sa mga katanungan at ang banal na kasulatan ang sasagot. Hindi kung sino ang sasagot. Na may sariling interpretasyon. Pangalawang tanong ni Sir Wally Santa Rosa. Ano po ba ang mga kasalanang binanggit sa Biblia na makakapagdala sa tao sa impyerno? Yun, magandang tanong ito, Sir Wally Santa Rosa. Nakikinig po siya sa radyo, SMS po ito, okay, sagutin ko po ito. Okay lang po, di bali nang maubos ang aking oras para sagutin ang concern o kaya ang tanong ng nakikinig. Mahalaga yon. Bagaman ako ay may nakahandang mensahe, pero dahil bihira man lang ito, sasagutin ko na po mga minamahal kong mga tagapakinig ang tanong ni Sir Wally Santa Rosa na ang sabi niya, ano daw pong mga kasalanan ang makakapagdala sa tao sa impyerno? Ang gandang tanong ito ha. Okay po, patnubayan po ako ng Panginoon. Sige po, kung may Biblia po kayong katabi, pwede ho ninyo itong buksan sa Unang Korinto. Ang kabanata po ay 6, talatang 9 at hanggang sa mga susunod na mga talata. Ganito po ang nasusulat.
Unang Korinto. Sa Bicol na Biblia, Enot na Korinto. Sa English Bible, 1 Corinthians. Ang kabanata po ay 6, talatang 9. Ganito ang nasusulat. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sir Wally Santa Rosa, ito po ang sagot sa inyong tanong. Sapagkat ang inyong tanong ay, anong mga kasalanan ang makakapagdala sa tao sa impyerno? Ito po ang sagot. Nanggagaling mismo sa nasusulat sa banal na kasulatan. Ang sabi po rito ni San Pablo, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga nabanggit na kasalanan. Ano po? Siguro dahil tuloy-tuloy ko na ito. No? Tuloy-tuloy ko na dahil dito lang naman talaga iikot ang ating programa sa tanong ni Sir Wally Santa Rosa. Pag sinabi ho nating makasalanan, ito yung mga tao na wala pang ginawang pagsuko o pagsisisi ng mga kasalanan at isinuko ang buhay sa Panginoong Diyos. Kaya itinuturing pa rin na makasalanan. Pero ang konteksto kasi nito, ang sinusulatan dito ni San Pablo ay mga mananampalataya na, na may kaguluhan kasi noong araw sa simbahan sa Korinto. Kaya nabanggit niya ito. Pero sabi niya naman sa sulat niyang ito, pero kayo, ganoon dati ang buhay niyo, pero ngayon nilinis na kayo. Dahil nagsisi kayo ng kasalanan nyo, pinaging banal na kayo ng Diyos. Pero alang-alang sa tanong ni Sir Wally Santa Rosa, kaya ko po ito sinasagot. Magandang umaga po kay Sir Lauro Rivera San Jose. So ito po, Sir Wally Santa Rosa, ang sagot sa inyong tanong, ang kasalanan o mga kasalanan na makakapagdala sa tao sa impyerno itong mga nabanggit po dito sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto, kabanatang 6, talatang 9 hanggang talatang 10, na ang sabi po, ang makasalanan ay hindi mapupunta sa langit. Anong mga kasalanan ito? Pakikiapid. Pakikiapid, ibig sabihin, may asawa ka na, kasal ka, tapos nakikipagrelasyon ka pa sa asawa ng iba, o kaya nakikipagtali ka pa rin sa asawa ng iba, o kahit pasabihin na walang asawa yung tao, babae man o lalaki, pakikiapid pa rin po yun. Yan pong ibig sabihin. Sumasamba sa Diyos-Diyusan, marahil ito ay dalawang pakahulugan nito. Literal na pagsamba sa mga rebulto o imahen. At pangalawa, yung ipinagpapalit natin sa Diyos. Kaya tinatawag na Diyos-Diyosan. Ano po? Ano pa? Nangangalunya. O lalo po sa ating modernong panahon, natalamak na po ang mga website na malalaswa. Pagka ikaw ay nanood ng mga pornografiya, nangangalunya po ang isang tao. Yun po ang tawag doon. Ang tumingin nga lang sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya. Sabi po yan ng, kung may Biblia kayo, pwede nyong basahin ang Mateo, kabanatang 5, talatang 28, na ang sinumang lalaki na tumingin sa babae na may masamang pagnanasa sa puso niya, sa isip niya, nagkakasala siya ng pangangalunya. Hindi lamang yun sa mga lalaki, pati sa babae din. Pagka tumingin tayo sa isang lalaki o babae na may masamang pagnanais o pagnanasa, pangangalunya po yon. Ano pa? Pakikipagtalik o nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Mawalang galang na po, at hindi ko po intensyon na kung may mga nakikinig man sa akin ngayon, mahal kayo ng Diyos. Ano po, sa ating mga kababayan na tinatawag nating mga LGBTQ+. Mahal kayo ng Diyos.
Kaya nga lang, may nasusulat sa banal na kasulatan na kasalanan sa Diyos ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ano po? Galing mismo yan sa banal na aral, sa banal na kasulatan. Kaya Sir Wally Santa Rosa, yan po ang aking sagot sa inyo. Ano pa? Nagnanakaw. Maraming magnanakaw sa ating kapanahunan. Ano po? Kaya kasalanan pala ito at pwedeng magdala sa tao sa impyerno. Alam naman natin ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Hindi ko na yung kailangang i-expound pa. Pagnanakaw, mga magnanakaw sa gobyerno, mga magnanakaw, pinaghirapan ng iba, pinakikinabangan nila, imbis na magtrabaho, imbis na magsikap, ay nagnanakaw. At ang ang ini-enjoy nila ay ang pinaghirapan ng iba. Pagnanakaw po yan. Sakim. Kaya maraming patayan. Dahil sa kasakiman, itinuro ko ito ng isang araw mula sa Lucas 12, talatang 15. Greediness. Naglalasing. Marahil ay dalawa ang pakahulugan dito. Literal na paglalasing ng alak. Alak na nakasisira sa reputasyon ng tao, sa dangal ng tao. Alak na imbis pera na pambili ng pagkain ng pamilya ay ibinibili ng alak at sobrang pagkakalasing. Kaya kasalanan yan. Marahil kalasingin din sa posisyon. Nalalasing ang tao sa mga material na bagay na naglalayo sa kanya sa Diyos. So yan, kay Sir Wally Santa Rosa. Nang lalait ng kapwa, kaya bawal po ang pambubuli. May batas na po tayo niyan, bawal ang pambubuli. Kahit may nakikita tayong kapintasan o kapansanan ng iba, wala tayo sa lugar at wala tayong karapatan na manlait ng kapwa. Sabi dito sa binabasa natin. Nandaraya. Yan. Para lamang umasenso sa negosyo, napakabilis na pag-asenso, nandadaya ng kapwa. Nanlalamang. Kaya pag negosyante ka, siguraduhin mong tama ang timbangan mo. Pag negosyante ka, siguraduhin mong tamang isinusukli mo sa tao. At siguraduhin mong hindi ka nandadaya para lamang mabili ang iyong mga produkto. Yan ang ibig sabihin dito na pandaraya. Para lamang malagay ka sa posisyon, anumang posisyon, ay mandadaya ka. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya yan ang sagot ko sa iyo, Sir Wally Santa Rosa. May isa pa po rito sa babasahin ko po sa inyo, ini-impress sa akin ng Panginoon sa mga oras na ito. Pahayag kabanatang 21. Kung may Biblia kayong katabi, pwede po kayong makiisa sa akin. Revelation chapter 21, verse 8, ganito ang nasusulat. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sir Wally Santa Rosa, ito pa po ang isang bahagi sa banal na kasulatan sapagkat ang tanong po, mga minamahal kong mga tagapakinig, at sa mga nanonood ngayon, ang tanong ni Sir Wally Santa Rosa, ano-ano daw pong mga kasalanan ang makakapagdala sa tao sa impyerno? Ito pa, pinatutunayan ng banal na kasulatan. Ang sabi rito, ang mga duwag, o ang mga duwag pala hindi mapapalangit. Anong ibig sabihin dito ng salitang kaduwagan? Ito yung mga tao na hindi duwag na mamuhay sa katotohanan. Mga duwag na panindigan ng katotohanan. Mga duwag na yakapin ang aral ng Diyos. Hindi ito yung kaduwagan na takot ka sa dilim. Hindi ganun yon. Ang kaduwagan tinutukoy dito yung mga taong hindi magawang harapin ang katotohanan, mabuhay ng tama sapagkat duwag. May mga tao nga, magdala lang ng Biblia, duwag. Ikinakahiya ang magdala ng Biblia. Kaduwagan po yan at kasalanan yan sa Diyos. Tinatanong tungkol sa Diyos, natatakot na magsabi na siya ay mananampalataya ng Diyos. Wala naman nung secret believer, wala naman sa Bible na tinatawag na secret believer. Pag believer ka, maglantad ka.
lumantad ka. Sabihin mong tagasunod ka ng Panginoong Kristo. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Yan ang ibig sabihin ng kaduwagan dito. Mga taksil, sa mga may asawa na at nagtataksil sa asawa, lalaki man o babae, hindi pala yan mapupunta ng langit. Kaya may oras pa. At isipin nyo, pag may asawa na kayo, pamilya po ang nakataya, mga anak nyo. Kaya pag may asawa ka na, hanggat maaari, hilingin ang tulong ng Panginoon na wag talagang magtaksil, sapagkat sisirain mong pamilya mo, idadamay mong mga anak mo, o mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Ano itong kasuklam-suklam na bagay? Katulad na lang pagsamba sa mga demonyo, pagkonsulta sa mga patay, mga pagkonsulta, mga demonic practices, mga panggagahasa, na kahit hayop ginagahasa. Ang sabi ng mga doktor, may tawag diyan, sexual disorder. Yung lalaki man o babae na hindi mapakali, na kapag nararamdaman nila ang makasalanang pagnanasa, kahit sa hayop, ginagawa, iniraraos, kasuklam-suklam po yun. Ano pa? Mga mamamatay tao. Lilinawin ko po itong bahaging ito. Mga mamamatay tao. Sa ibang salin, lalo sa English translation, murderers. Pag sinabi nating murderers, mga taong intentional, pinaplano ang pagpatay. Iba naman po ang nakapatay sa pumapatay. Kaya nga ang ginamit dito ay mga mamamatay tao. Ibig sabihin, intentional. Kaya nga sa batas, magkaiba ang ibig sabihin ng homicide sa murder. Ang homicide ay hindi sinasadya na ikaw ay nakapatay. Ayaw mong patayin yung tao, pero dahil sa mga nangyayari o pangyayari sa aktual na senaryo, kaya ang isang tao nakapatay. Halimbawa, self-defense. O kaya ka nakapatay. Pero ang tinutukoy kasi dito murder. Sa batas, pag sinabing murder, planted. Pinalano mo, pinag-isipan mo, pinagandaan mo na patayin yung tao. At hindi pala mapapalangit ang mga mamamatay tao. Ano pa? Inulit dito ang pakikiapid. Pakikiapid. Na may asawa ka na, may number 2 ka pa, may number 3 ka pa, o kung ilang bilang ang asawa mo, pero kasalanan pala sa Diyos yan. Ano pa? Mga mangkukulam. O kaya mga kababayan, wag po kayo nagkukonsulta sa mga mangkukulam. Ang mga mangkukulam, mga kampo ng demonyo yan. Hindi nyo na kailangan ng kontrakulam. Kailangan nyo lang ay lumapit sa Diyos, magpakumbaba, magsisi ng mga kasalanan, tanggapin ang Panginoong Kristo sa buhay, at ikaw ay magiging anak ng Diyos, ikaw ay pananahanan ng banal na Espiritu, at kapag ang isang tao may banal na Espiritu, hindi po tatalab sa atin ang kulam na yan. Pero ang pangkukulam pala, kasalanan at pwedeng magdala sa tao sa impyerno. Kaya wag po kayo nagkukonsulta sa mga mangkukulam. Totoo po ang pangkukulam, kaya nga binanggit sa Biblia. Na kapag may kagalit kayong tao, lalapit sa mangkukulam at para saktan yung taong kagalit nyo. Kasalanan pala yun, mga minamahal kong mga tagapakinig. Inulit dito ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sir Wally Santa Rosa. Ayan. At pag kasinungalingan o sinungaling, ang tayo pala pag naging gawi na natin ang pagsisinungaling, pwede pala tayong mapunta sa impyerno. Kaya yan ang sagot ko sa iyo, Sir Wally Santa Rosa. Ang tanong niya ay, dalawa kasi naging tanong niya. Ano daw pong ibig sabihin ng talinghaga? At pangalawang tanong niya dito ay, anong mga kasalanan ang pwedeng magdala sa tao sa impyerno? So, sinagot po, Sir Wally Santa Rosa, ng banal na kasulatan, ang inyong katanungan. Binasa ko lang po sa banal na kasulatan para masagot ang iyong tanong. Kaya, paglilinaw po, yan po ang sagot ko sa iyo. Una, ang sabi niya,
ano ang talinghaga? What is parable? Parable is an earthly story that is told in the form of a parable in order to make the truth clearer and easier to understand. Yan pong ibig sabihin ng talinghaga. Mga kwento dito sa lupa na may makalangit na katotohanan upang bakit ito binabanggit ng Panginoon, dinadaan sa talinghaga, upang ang katotohanan ay lalo niyang bigyang linaw at pagtibayin sa mga nakikinig. Pangalawang tanong, ano-anong mga kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno? So yan po, Sir Wally, Santa Rosa mula sa unang Korinto, sulat ni San Pablo, unang Korinto, kabanatang 6, talatang 9 at 10, at mula rin dito sa pahayag, kabanatang 21, talatang 8, binanggit po ang mga partikular, mga specific sins na pwedeng magdala sa atin, kasama ako. Ibig kong sabihin, pag ginawa pa rin natin ito at hindi tayo natatakot sa Diyos, ay mapapahamak ang tao sa impyerno. Pero alam nyo, may magandang balita. Sir Wally Santa Rosa, may magandang balita, may mabuting balita. Ang Diyos nagpapatawad. Kahit gaano ka man kasama, magbalik loob ka sa Diyos. Tanggapin mo ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kahit nagawa mo ang mga kasalanang ito, I will assure you, kahit makasalanan ka, kahit pusakal ka pang kriminal, pagka nagsisi ang tao ng kanyang mga kasalanan, ang Diyos patatawarin ang taong nagsisisi. Kaya lang, sinagot ko yung tanong. Kaya maging malinaw ho tayo na sinagot ko lang ang tanong. Ano po, kung sakali may nakikinig sa akin at medyo nasaling po kayo, paumanihin po. Pero hindi ko rin po kailangan ihingi ng paumanhin ang katotohanan ng aral ng Diyos. Ano po, ito ay nasusulat at kapag binaliwalaan natin ito, mapapaimpyerno talaga ang tao. Pero ang good news, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga po sa pangalawang Pedro, kabanatang 3, talatang 10 hanggang 11, ay tinutukoy dyan na kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon Kristo ay para bigyan ng pagkakatao makapagsisi ang lahat ng mga makasalanan. So hindi ko na natalakay ngayong umaga ang inihanda ko talagang mensahe. Pero may oras pa naman. Loobin ng Panginoon, pwede ko itong matalakay kapag niloob ng Panginoon. So, sinagot ko lang ang tanong. Salamat po sa iyong pakikinig, Sir Wally Santa Rosa. Hindi niyo po nabanggit kung taga saan po kayo. Pero salamat po. Salamat po. Sa kakulangan ng ating oras, hanggang dito na lamang. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa naging paalaala ng iyong mga aral. Salamat din po sa buhay ni Sir Wally Santa Rosa. Ikaw po ang kilala mo siya. Pagpalain mo siya, Panginoon, kung siya ay nagsusuri. Masumpungan ka niya sa kanyang buhay. Salamat po. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood. Pagpalain niyo po ang BBS DWLV 91.9 FM at ang lahat ng staff sa radio station nito. Pagpalain niyo po ang Villafuerte family, ang buong pamilya. Salamat po sa pangalan naman ng Panginoong Hesukristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News. Ihatid po ni Sir John Bernamas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.